Pero Manong Kamat, parang malabo naman yata ang alegasyon niyo kay Gimo. Matagal na niyang alam na wala sa akin ang bertod ng agaras. Ni hindi ko nga alam kung nandito pa sa katawan ko yung kalahati eh. Nakahanda naman ho ako sa mga ganyang posibilidad. Hinding-hindi ako pababayaan ng gabay kong kaptan. Matapang na sagot naman dito ni Tadag. Nang marinig ito ng albularyo, ngumisi lang naman yun sa kanya na para bang natutuwa sa kanyang mga sinabi. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na din yung umalis, gawa ng marami pa itong naiwang trabaho sa kanyang tahanan. Ayon sa matanda, iniwan nito ang lahat ng kanyang pasyente para lamang sumunod sa pangkat ni Tadag. Halos hindi kasi yun mapakali, lalo pat alam nito kung gaano makapangyarihan ang mga salong. Sa pagkawala ng matanda, napag-usapan naman nila ng kanyang mga kasama ang tungkol sa kapayapaan ng kanilang lugar. Ayon kay Tadag, na hanggat wala pang panganib sa kanilang lupain, mananatili ang normal nilang gawain. Inabisuhan niya din ng mga antingero na ipagpatuloy ang pagbantay sa baryo para naman kahit papaano magawa niyang malaman ng mga kaganapan sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, para mas mapanatili nila ang kapayapaan, kinakailangan nilang sugpuin ang anumang mga panganib na patuloy na naghahari sa kanilang lugar. Wala nang puwang yun sa baryo, lalo pat alam na ni Tadag sa kanyang sarili na meron na siyang masasandigang pangkat kung sakali mang muling umusbong ang panibagong digmaan. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang pagtatrabaho ng kanyang mga tauhan. Dahil sa wala naman siya doong pamilyang kinamulatan, kung kaya't paminsan bumibisita ang pamilya ng mga trabahador niya para makipag-usap sa kanya. Hindi naman yun pinagdadamutan ni Tadag, lalo pat hindi na iba ang paningin niya sa mga ito. Isang hapon, habang naglalaro ang anak ng kanyang trabahador sa labas ng kanyang bahay, napansin niya yung tila bang may kinakausap sa puno. Habang pinagmamasdan ito ni Tadag, unti-unti naman siyang nagtaka, gawa ng hindi alintana ng bata ang nilalang nakasalukuyan nitong nakikita. Maya-maya pa, pagmulat ng ikatlong mata ni Tadag, nasipat niya ang anak ng laman lupa na masayang nakikipaglaro dito. Hindi naman niya yun pinansin, gawa ng ordinaryong pangitain sa kanya ang ganoong kaganapan. Subalit, makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang natigilan nang biglang humandusay sa lupa ang bata. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman niya yung pinuntahan para tulungan. Pagdating niya sa kinaroroonan nito, bumungad yun sa kanyang tulala habang naglalaway. Matapos naman yung masilayan ni Tadag, agad naman niya yung pinasok sa kanyang bahay para gamutin. Labis noon ang kanyang pagkabahala, lalo pat hindi niya inaasahan na gagawin yun ng kanyang laman lupang kaibigan. Habang tinatawag ni Tadag ang mga nilalang na kumuha sa kaluluwa ng bata, mariin naman niyang inabisuhan ang mga trabahador niyang naroon na hanapin ang ama nito. Ginawa niya ang bagay na yon para naman kahit papaano malaman ng ama ng bata ang kasalukuyan nitong kondisyon. Makalipas lamang ang ilang minuto, balot na ng tao ang buong bahay ni Tadag. Karamihan sa kanyang mga trabahador, pansamantalang itinigil ang kanilang mga ginagawa para lamang makiusyoso. Habang ginagamot ni Tadag ang bata, inabisuhan niya ang ama nito na manatiling kalmado. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumunod sa kanya, gawa ng kahit papaano meron yung tiwala. Maya-maya pa, matapos may isagawa ni Tadag ang ritual sa pagtatawag, agad naman niyang inihipan ng usalang ulo nito habang dahan-dahan yung nilalapatan ng kanyang kamay na punong-puno ng buhangin. Kasabay ng paghawak niya sa ulo ng batang yon,
ay ang pagtawag naman niya sa lahat ng laman lupang nagbabantay sa teritoryo niya. Paglitaw ng mga ito sa kanyang harapan, mahinahong kinausap naman yon ni Tadag ukol sa mga nangyari. Naniniwala siya walang kasalanan ng kanyang mga kaibigan, lalo pat ginagawa lamang nito ang kanilang trabaho. Habang nag-uusap si Tadag at ang prinsesa ng mga laman lupa, walang pagtutol naman itong ibinalik ang kaluluwa ng bata. Pag-abot nito sa kanya ng isang bilog na putik, dali-dali naman niya yung inilagay sa bunganga ng batang yon. Matapos yan, agad namang naglaho ang prinsesa ng mga laman lupa habang taus-pusong humihingi ng pagpapatawad sa ginawa nitong abala sa kanila. Sa pagkawala ng mga ito, agad namang bumangon ng bata na parabang walang nangyari. Pagsilay doon ng ama nito, dali-dali naman yung hinagkan habang nag-aalalang nagtatanong kay Tadag ng, "Ano ho bang nangyari, Manong Tadag? May sakit ho ba ang anak ko? Sabihin niyo ho." "Walang sakit ang anak mo. Sadyang napagdiskitahan lang talaga siya ng aking mga kaibigan. Pero huwag kang mag-alala. Ito na ang huling pangyayaring mararanasan niya. Nasisiguro ko sa'yo, ligtas pa rin ang mga katulad mo sa lugar na ito." Sagot naman dito ni Tadag. Dagdag pa nito na hindi kasalanan ng kanyang mga kaibigan, bagkus yun lamang ay kanyang kapabayaan. Sa sobrang pagkaabala niya kasi, hindi na niya namalayan na wala na palang digmaan sa pagitan ng kanilang pangkat kontra sa mga salung. Dahil din sa dami ng kanyang ginagawa, kung kaya't patuloy pa rin sinusunod ng mga laman lupa ang kanyang utos na maiging bantayan ang bawat hangganan ng kanyang pamamahay at teritoryo. Naniniwala din siya, marahil kaya ginawa ng mga laman lupa ang ganoong bagay sa anak nito dahil sa pilit yung lumalapit sa mga punong tinitirhan ng kanyang kaibigan. Matapos niya yung mailahad, binigyan niya ng isang kwintasang bata upang yon ang magsisilbing palatandaan nito na hindi na ito bago sa lugar. Nilapatan din niya yon ng mga buhay na salita nang sa gayoy hindi na yon malagay sa peligro. Sa pagsapit ng hapon, minabuti na ng dalawa na umalis. Si Tadag naman noon, muling nag-ikot sa kanyang lupain para magbantay. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pagsipol na parabang wala siyang inaalala noong mga oras na yon. Maya-maya pa, nang marating na niya ang hangganan ng lupain niya, doon niya nasilayan ang isang puno ng balete na tinitirhan ng maraming ibon. Batid ni Tadag na hindi ordinaryo ang punong yon sa kadahilanang may kakaiba siyang presensyang naaamoy sa lugar. Lumipas pa ang ilang minuto nang akmang pupuntahan niya na ito. Narinig niyang nagwika sa kanyang likod ang matandang albularyo. "Mukhang makikiisa din sa iyong mga naninirahan sa lugar na yan." "Sa maikling panahon, iho, ramdam ko na ang paglaganap ng kakayahan mo. Malakas ang paniniwala ko sa iyo na ikaw talaga magbibigay buhay sa lugar na ito." Wika ng albularyo sa kanya habang nananabako. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, dali-dali naman niya yung tiningnan habang sumasagot doon ng, "Wala akong ibang hangad, Manong Kamat, kundi ang magkaroon ng mapayapang tirahan. Yan ang rason kung bakit kahit mahirap, pinipilit kong magpatuloy." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pang bumilib sa kanya ang matanda dahil sa lawak ng kanyang pag-iisip. Si Tadag ang uri ng tao na mas pipiliing umintindi kesa makipagtalo. Para sa kanya, hanggat hindi kaaway ang taong kausap niya, mas mananaig pa rin sa kanila ang pagiging magkapwa. Ni minsan hindi hinangad ni Tadag ang makapanakit
lalo pat kung alam niya sa kanyang sarili na wala naman yung ginagawang masama. Kaya lang naman niya ipinagpapatuloy ang ganong pakikibaka sa paniniwalang balang araw magkakaroon ng kapayapaan ang lugar nila. Matapos naman yung marinig ng matanda, mas lalo pang ginanahan yon na tulungan siya. Noon ding mismong araw na yon, nangako ito na hanggat buhay ito, susunod yun sa kanyang gusto. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti na nilang puntahan ang balete upang kausapin ang mga nilalang na matagal na doong naninirahan. Sa pagdating nila sa lugar, pumungad sa kanila ang isang babaeng may mahabang kasuotan na kulay puti. Hindi sumasayad ang mga paa nito sa lupa, indikasyon na isa yung diwata. Sa pagtitigan ni Tadag at ng nilalang na yon, bigla naman yung lumuhod sa kanyang harapan habang ibinabahagi ang nais nitong pagsilong sa kapangyarihan ng kaptan. Ayon sa diwatang yon, magmula noong namatay ang lahi ng mga Salum, mas lalong tumindi ang salot na kanilang nararamdaman sa gubat. Hindi naglaon nang hindi na nila tumakayanan, tinunto nila ang presensya ng mga nilalang na merong hindi pangkaraniwang presensya. Matapos nilang matagpuan ang lugar ni Tadag, sinubukan nilang pumasok sa teritoryo nito, subalit pilit silang itinataboy ng mga engkantong nagbabantay sa buong lugar. Nang wala na silang pagpipilian, nagpasya silang manirahan sa labas ng teritoryo nito, sa pagbabakasakaling balang araw, magagawa sila nitong mapansin. Dagdag pa ng diwata, palagi nilang nakikitang naglilibot sa lugar itong si Tadag, subalit wala silang kakayahan na yon ay tawagin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman din niya ang tungkol sa mga bruhang nanirahan malapit sa baryong tinitirhan nila. Mariing ding inilahad sa kanya ng diwata, marami-rami na ang nabiktima ng mga ito, gawa ng patuloy yung kumakalap ng karagdagang lakas para mas lalo pang mapaunlad ang kanilang mga sarili. Matapos naman yung mailahad ng diwata, agad naman silang nag-usap ng matanda. Silang dalawa, halos hindi makapaniwala sa sinabi ng nilalang na yon, gawa ng wala naman silang ibang nararamdaman noong mga nagdaang araw. Lumipas pa ang ilang minuto, minabuti na nilang bumalik sa kanyang bahay kasama ang diwata at mga tauhan nito. Pansamantala, pinatira niya yon sa kahoy na tinitirhan din ng mga tikbalang para naman kahit papaano meron yung maging kaibigan. Sa pagpasok nila ng matanda sa loob ng kanyang bahay, ninais nilang uminom habang pinag-uusapan ng tungkol sa bagay na yon. Manong Kamat, sa tingin nyo, totoo kaya mga binabanggit ng diwata sa atin kanina? Parang napakalabo naman yata. Isipin ninyo napaslang na natin ang lahi ng mga Salum sa lugar na yon. Nalinis na din natin ang kanilang mga bakas. At sa loob ng maikling panahon, nanumbalik ang kasamaan sa lugar. Hindi pa nakontento ang ating mga kalaban. Dumayo pa talaga sa baryo. Wika ni Tadag habang umiinom ng tuba. Matapos naman yung marinig ng matanda, napangiti lang naman yung nakatitig sa kanya habang seryosong sumasagot ng, Hindi yan malabo, iho. Mapamaraan talaga ang mga demonyo. Lahat ng pagkakataon, sinusulit nila yan. Tandaan mo, lahi lang ng salumang nilinis natin sa lugar na yon. Malakas ang kutob ko. Totoo ang sinasabi ng diwata. Noong mga nakaraang araw, nakaramdam ako malapit sa aking pamamahay ng mabigat na presensyang bigla na lamang naglaho. Hindi ko nakita ang nilalang na yon, pero nasisiguro ko, hindi yun ordinaryo. Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang lumakas ang kutob ni Tadag ukol sa pag-iral ng mga bruha. Bagaman hindi pa yung klaro sa kanila,
mas pinili niyang maniwala. Sa paglalim pa ng gabi, nang akmang matatapos na sila sa kanilang pag-iinuman, bigla namang dumating ang pangkat ni Teniente Gimo na merong tangan-tangang isang dambuhalang paniki. Paglapag ng mga ito sa kanyang bakuran, agad naman yung lumapit sa kanila upang ilahad kung ano ang kanilang nahuli. Ayon kay Gimo, habang umiikot sila sa baryo, natagpuan nila ang wakwak na yon na pasimpleng nang bibiktima ng buntis. Pagsipat nila roong nagpupumilit na yung pumasok sa bahay na inaatake nito, doon na sila gumawa ng hakbang upang yon ay pigilan. Nagkaroon ng pagpupumiglas sa panig ng nilalang, pero hindi nito nakayanan ng lakas ng pangkat ni Gimo. Dagdag pa nito na may iilan pa yung kasamang sumugod sa lugar, subalit nang makita nito ang kanilang ginawa, dali-dali yung lumayo. Nang marinig naman nila Tadag ang sinabi nito, halos labis naman ang galit na nararamdaman nila sa nilalang. Pagpalit anyo ng paniki sa kanyang harapan, agad naman niya yung hinawakan sa noo at walang awang ibinalibag sa lupa. Nang akmang tatayo pa ito, inihipan niya yon ng pamako at buong puwersang tinapyas ang dalawang binti. Hindi niya rin sinanto ang mga kamay ng nilalang upang ipakita dito ang halang niyang kaluluwa. Maya-maya pa, nang medyo nakaramdam na ng sakit ang wakwak, panay naman ang ginagawa nitong pagmumura habang umiiyak. Matapos namang marinig ni Tadag ang pagmumura nito, agad siyang dumakot ng lupa at mabilisan yung ipinasok sa bunganga ng nilalang. Dali-dali niya din yung kinaladkad patungo sa likod ng kanyang bahay upang itali ito hanggang mag-umaga. Sa pagbalik ni Tadag sa kinaroroonan ng mga kaibigan niya, inanyayahan niya yung makisalo sa kanilang inuman ng matandang albularyo. Hindi naman siya nabahala na baka mayanggaw sila ni Teniente Gimo, lalo pat iba-iba naman ang baso na kanilang ginagamit. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan nang nag-umpisa ang kanilang pagsasaya sa kabila ng hindi nila inaasahang pangyayari kanina. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, tila bang naging kampante sila Teniente Gimo sa kanilang kinaroroonan. Bago pa man sumapit ang hating gabi, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng malalakas na palaspas ng hangin sa itaas ng bahay ni Tadag. Pagsilay nila sa kalangitan, bumungad sa kanila ang tatlong nagsisilakihang paniki na paikot-ikot sa lugar. Maya-maya pa, nang akmang bubulusok na yon sa kinaroroonan nila, agad namang tumayo ang pangkat ni Teniente Gimo para yon ay salubungin. Subalit bago pa man sila makapagpalit ng anyo, mariin silang pinigilan ni Tadag nang sa hindi malamang dahilan. Pagtayo nito, nakangising nagwika lang naman yun sa kanila ng, "Kapag kayo'y narito, huwag kayong mag-alala na merong mangyayaring masama sa inyo. Tandaan niyo, Gimo, sa lugar na ito, pumapabor sa akin ang lahat ng sitwasyon. Upo lang kayo dyan. Hayaan niyo na ang panahon ng maghusga ukol sa kung anong mangyayari sa mga lapastangang yan." Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Teniente Gimo kundi ang maniwala. Ni katiting na pagdududa sa kakayahan ni Tadag ay wala siyang naramdaman sa kadahilanang matagal na niyang subok ang kakayahan nito. Kilala din niya si Tadag na merong isang salita kung kaya't anuman ang lumabas sa bunganga nito, yon ay totoo. Matapos ang kanilang pag-uusap, laking gulat na lamang nila nang biglang bumagsak ang tatlong paniki sa bakuran ng bahay nito na nasa kaanyuan na ng mga ordinaryong tao. Pilit pang nagpapalit anyo ang mga nilalang na yon, pero nakapagtatakang hindi nila ito magawa-gawa. Pagsilay nila sa kahoy na kinaroroonan ni Tadag, laking gulat na lamang nila nang bumungad sa kanila ang isang engkanto
na merong pagmumukhang maihahalin tulad mo sa isang rosas. Paglalarawan ni Tadag sa kaibigan niyang yon para itong pusit dahil sa dami ng galamay nito. May matatalas din yung tinik sa katawan na ayon sa kanya, punong-puno ng lason. Dagdag pa ni Tadag na bagaman walang kakayahang makipaglaban ng nilalang, napakahalaga ng kakayahan nito sa kadahilanang yun lamang ang nag-iisa niyang kaibigan na kayang ipagsawalang bisa ang anumang kakayahan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Maraming kahinaan ang abilidad na yon, pero sakop nito ang lahat ng uri ng mga engkanto, elemento, aswang, mambabarang at lalong-lalo na ang mga demonyong nagkakatawang tao. Ang tanging kahinaan lamang ng nilalang na yon, hindi ito basta-bastang makakalipat ng lugar gawa ng sa oras na magpasyayong manatili sa isang parte ng lupain. Kinakailangan ito ng maraming panahon para makaugat sa lugar na yon. Kapag malayo ang sakop ng ugat nito, malakas din ang kakayahan nitong maaaring iparamdam sa lahat ng kinikilalang kalaban ni Tadag. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na makayanan ng mga wakwak ang kawalan nila ng lakas para makapagpalit anyo, doon na nila sinubukang lusubin ang pangkat nila Tadag. Pagsilay naman ni Manong Kamat sa gagawin ng mga ito, agad naman itong binunot ang kanyang panggapas at mabilisang sinalubong ang mga nilalang. Dahil sa paggamit nito ng kanyang mutya, kung kaya't naging madali na lamang para sa kanya, nakitila ng buhay ang isa sa mga wakwak. Sa isang iglap, bigla namang bumagsak sa lupa ang tatlo habang patuloy na umiiyak. Pagsilay naman ni Tadag na wala ng lakas para lumaban ng mga ito, doon niya na yung kampanteng nilapitan habang nagwiwika sa mga ito ng, "Ano ba ang nasa isip ninyo? Inakala niyo bang kaya niyo kaming pagsabay-sabayin kahit tatlo lang kayo? Kung hindi ako nagkakamali, malayo ang sakop ng presensya ko sa lugar na ito. Ni minsan, walang naglakas ng loob para sumugod dito, lalo pat kung hindi naman gabunan. Tatanungin kita, ano nag-udyok sa inyo para gawin ang kalokohang ito?" Matapos niyang makapagsalita, dahan-dahan niyang iniangat sa lupa ang pagmumukha ng wakwak habang pilit yung sinisindak sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng nilalang na yon ang ginagawa ni Tadag sa kanya, napilitan na yung magsalita. Ayon dito, kaya lang naman sila sumugod sa bahay nito dahil sa kanilang naramdamang galit sa pangkat ni Tiniente Gimo. Alam din nilang malakas si Tadag pero hindi nila hahayaan na apakan na lamang ng ibang mga aswang ang kanilang mga paninindigan. Inaasahan na din nilang madarakip sila ng albularyo sa lugar, subalit alang-alang sa kasama nilang nahuli nito kung kaya't napilitan silang gawin ng bagay na yon. Dagdag pa ng wakwak na kahit mamatay sila, magiging masaya pa rin sila dahil sa kahuli-hulihan ng kanilang mga buhay, hindi nila tinalikuran ang kanilang mga kasama. Matapos nitong makapagwika, bigla naman yung tumahimik habang seryosong tumititig kay Tiniente Gimo. Tandaan mo, Gimo, lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito, merong kapalit. Kung masama ang iyong itinanim, masama din ang iyong aanihin. Hindi kami natatakot mamatay. Mauuna lang kami. Pero sigurado kung susunod din kayo doon balang araw. Hihintayin kita. Hihintayin ko kayo. Wika ng nilalang habang pilit yung nagpupumiglas sa pagkakahawak ni Tadag. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, agad naman niya yung binitawan gawa ng meron siya doong nararamdamang kakaiba. Sa pagbagsak ng wakwak sa lupa, puwersahan itong iniluwa ang kanyang bertud
at buong tapang na binasag yun sa harap nila. Paglaho ng bertud nito sa hangin, bigla namang dumilat ang mga mata nito habang dahan-dahang naaagnas ang kabuuan ng kanyang katawan. Dahil sa ginawa ng nilalang na yon, napilitan na ding sumunod ang isa pa nitong kasama. Sa pagkamatay ng dalawa, wala namang nagawa si Tadag kung hindi ipakaladkad ang mga bangkay nito patungong talahiban. Lumipas pa ang kalahating oras, nagpasya na silang maghiwa-hiwalay. Bago lumisan ang pangkat ni Teniente Gimo, mariin naman niya yung inabisuhan ukol sa kanilang gagawing kinabukasan.